Kumusta ho? Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Salamat po. At pag-usapan natin tong ah, news kahapon ay kung saan ang pangalan na Mary Grace Piatos. Okay, kung natatandaan niyo po, ito ay lumabas nung ah, last year doon sa hearing ng confidential funds ni Sara Duterte. At ito ay isa sa mga witnesses na nalista ng House of Prosecution Team para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Excited ka na ba? Yeah, excited na tayo kasi dito malalaman natin kung totoong tao tong si Mary Grace Piatos. Okay, so basahin natin ng konti dito sa Philippine Star. Dito, a certain Mary Grace Piatos is one among the witness listed by the House prosecution team in its pre-trial brief for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So the name Mary Grace Piatos previously appeared among the alleged recipients of confidential funds from the Office of the Vice President and the Department of Education during Duterte's tenure as secretary. However, the Philippine Statistics Authority o yung PSA po ay nalaman na wala pong pangalan na Mary Grace Piatos. Sino namang loko yung maniniwala na merong Mary Grace Piatos. Tapos may mga halos halos ng mga nakatanggap ng confidential funds po ay parang yung pumupunta ka ng ng tindahan o grocery tapos bibili ka ng mga cheese snacks o cheese curls. Tapos, may kombinasyon, 'di ba? Oh, o mga chichirya. So, imagine ninyo, 'yun ang nilistang pangalan sa mga nakatanggap ng confidential funds. At mismo, NBI ata nagsabi na yung, handwriting halos magkakapareho. So, sa mga DDS, sa inyo po, kumbaga sa maliit na pag-iisip, sa inyo ba, yung mga gano'ng pangalan, ay talaga bang totoong tao? Malamang hindi, 'di ba? Kasi nga hindi siya hindi siya nakapangalan ng maayos. Ang ayon sa COA with the, memorandum of 2015, ang natatandaan ko po, kahit po confidential funds, hindi po ibig sabihin na hindi na kailangan nilagay yung pangalan ng tao. Kailangan pa rin, ilagay sa isang sobre daw at ilalagay do'n sa may parang, safety bolt para kung kailangan tignan, merong pruweba yung agency na nakakuha ng confidential funds. Kaso kay Sara Duterte, puro pang pang-grocery, cheese snacks. Tapos yung halos kung titignan mo kung babalikan mo yung mga, live na hearing, halos magkakapareho po yung sulat. Kumbaga nilaro talaga at, 'yan ang dapat talagang ilagay doon sa impeachment, articles na kino-question yung ill-gotten wealth at or misuse of funds ni Sara Duterte whether ah, sa Office of the Vice President at saka doon sa Department of Education, yung Education Secretary pa siya. So, dapat malaman ng taong bayan pati pati na po yung mga utong DDS para malaman nila kung meron talaga. Kasi sinasabi nila dapat hindi na po tinitingnan itong confidential funds kasi nga confidential daw, eh. Eh, kumbaga sa batas, sa memorandum ng COA, together with the other agencies, kailangan pong ilista yung pangalan nila. At 'yan ang hindi po ginawa ng mahal nilang si Sara Duterte. Oh, so very exciting. Now, let's hear from one of the I remember
si Congressman Adjong ay isa sa mga spokesperson ng prosecution team. Okay, so let's watch this, guys. It would be better. Lahat po tayo excited makilala si Mary Grace Piatos. Dahil parati ho natin ito naririnig for the past for the past year. So, let's see kung meron talagang tao na mag-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited po tayong lahat para once and for all mapatunayan po natin na ma-establish itong identity nito na hindi puros haka-haka na yun naman po talaga yung allegation natin na ang confidential funds ay natanggap ng Okay, so natatandaan nyo yung interview ni Bato de la Rosa kay Karen Davila. Tinanong ni Karen Davila si Bato, meron po ba talagang Mary Grace Piatos doon sa Davao? Alam niyo yung sagot niya, no? Ni Bato? Oh, meron. Madami dong mga Piatos. O ngayon, si Bato de la Rosa nagtatago. Meron bang apelidong Piatos? Galing doon sa sa kilalang cheese snack na o yung snacks na kinakain natin. O yan. Ayun, excited. For me, kung meron talagang Mary Grace Piatos na nagpapangalan, dapat ilabas na ng defense team para naman mapahiya, 'di ba? Yung mga other names para mapahiya yung prosecution team. Pero kung wala silang maiprepresenta, sila ang tatamaan talaga. Now, how about ayon kay Representative Terry Ridon, si Mary Grace Piatos ay bilang isang smoking gun. So, pakinggan natin yung kanyang saulubin dito. Malaki po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential, going back to COA report, hindi ho tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year. Well, that is something that we will have to see in the next couple of weeks. Kung sabi ng PSA, wala siyang civil records, etc. Abangan ho natin on how the prosecution take this particular aspect. Parang natatawa si Congressman Terry dito. paano yun haharap wala naman talagang sabi ng PSA. At just to remember everyone, yung COA mismo nagsabi na merong mga misuse funds na worth 373 million pesos. So napakalaki yun. At hanggang ngayon, hindi pa yan naresolba ng opisina ni Sara Duterte. So ano na sa mga DDS? Oh, yung amo nila, kinakailangan isauli yung pera. Yan ang pinakaklaro. Now guys, let's take a look yung information galing sa GMA na sino ba talaga itong si Mary Grace Piatos. Ang nalalaman nila so far ay dito as of June 25, 2026, si Mary Grace Piatos ay among the witnesses listed prosecution impeachment ni Sara Duterte. So, nakapasto yung pangalan niya, lumabas yung pangalan niya during the 2024 housing inquiry, the alleged receipt of 612.5 million in confidential funds by Sara's office, at yung DepEd na si Sara. In documents presented, Mary Grace Piatos is a signatory in the Office of the Vice President acknowledgement received as one of the recipients of confidential funds. Kasi totoong tao to, nagpirma siya at that means totoong talagang merong Mary Grace Piatos. Pero kung wala silang maipakita, ano na yan? Minus points
or negative point na yan sa kampo ni Sara Duterte. Okay, alam na natin na walang record sa PSA. At ayon dito, yung kombinasyon po ng pangalang Mary Grace Piatos ay yung local snack brand na Piatos at saka yung Mary Grace na popular restaurant po. Hindi pa ako nakakain doon eh. Michael Powa, VP Sara Duterte Legal Counsel in February 2026, specifically that Mary Grace Piatos were ready to respond to that and explain bakit may mga ganyan. Actually, ever since merong hearing, hanggang ngayon, wala po silang maipalabas yung kampo ng mga Duterte. At pakinggan natin, ayon kay Michael Powa. I don't know kung siya ba yung hinagisa ng laptop ni Sara Duterte. Well, let's see. Gusto si Mary Grace Piatos at si dating Ombudsman, Deputy Ombudsman Karandang as witnesses ng prosecution. Anong implication nun sa inyo and anong gagawin? Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution. Definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Pero nasagot nyo sa BIR pa? We will be filing po yung aming official and formal response doon sa Okay, well, yun ang gagawin daw nila. Mag-cross-examine daw. Kung merong lalabas na Mary Grace Piatos, ewan ko lang. So, yan na po guys, yung balita ayon sa Philippine Star na isa si Mary Grace Piatos sa magiging witness or among the witnesses sa impeachment trial ni Sara Duterte. So, ano po? Excited na kayo? Let's see kung meron talagang totoong tao. Alright, yun na po for today. And if you have any questions and comments, paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and talk to you soon po.